Hindi ko siya sinagot dahil busy ako sa pag-iisip kung paano ko ito mapapalitan into cash dahil hindi naman totoong tao si Christine. Imposible na makapagbukas ako ng new account under Christine Cordova dahil wala naman akong mga papeles na nagpapatunay na totoong nag-i-exist sa mundong to ang katulad ni Christine. Napakagat ako ng labi ko sa katumingin kay Mimi, pwede bang papalitan ang name nitong check? Kasi wala pa akong bank account and I really need this money na. Nalungkot siya, wala kasi yung nag-aayos ng check. Iniwan lang yan sa akin, maayos yan pero next week pa. Mimi, gusto mo bang isali kita sa clan ko? Muli kong tanong. Tumango-tango naman siya, yes, of course. Isasali mo ko, tuwang-tuwa niyang sagot. Napangisi ako, yes. Pero sa isang kondisyon. Ano iyon? Kahit ano. Kailangan ko mapapalitan tong cheque sa ibang pangalan. Kapag nagawa mo yan isasali kita sa clan ko kaso paano yan, wala pala yung gagawa ng cheque, napanguso ako. Walang problema, Christine. Kaya ko gawa ng paraan yan. Basta isali mo ako sa clan mo, Naman, sagot ko sa kanapangisi, papalitan mo ang cheque into Concepcion Cordova then after that isasali na kita sa clan ko, tumaas-taas ang kilay ko. Deal, napangisi si Mimi, wait ka lang dyan, Christine. Umalis ng harapan ko si Mimi habang ako naman napaupo sa may kulay itim na couch para hintayin kung anong klaseng magic ang gagawin ni Mimi. Habang naghihintay biglang bumukas ang pintuan ng accounting desk. At nakita ko si Heron na pumasok na poging-pogi sa kanyang suot. Ewan ko ba pero bakit napupugyan ako ngayon kay Heron to think na palagi ko naman siya kasama sa ospital nakaraan. May kakaibang oras siya ngayon na nagpapapogi sa kanya. Hindi talaga ako magtataka kung milyon-milyong babae ang nababaliw sa mukha nito. Kahit naman ako nabaliw din dati, di ba? Oy, Christine. Nice seeing you here. What's up? Kukunin ko check ko, nakangiti kong sagot kay Heron. Kailangan mag-act normal lang ako dahil mukhang naghihinala na si Heron sa totoo kong pagkatao. Okay na ba? Tanong niya sa kaumupo sa tabi ko. Ang bango ni Heron grabe. Tumango ako, yes. Inaayos na ni Mimi. That's good, may kinuha si Heron sa bulsa niyang maliit na lalagyan na mailamang iba't ibang kulay ng candy. Kumuha siya ng color SFI blue na candy saka ito tinitigan at mumiti bago kinain. Tumingin siya sa akin. Gusto mo? Bigay ng fan ko. Galing daw to sa France. Ang sarap, nakangiti niyang alok. Since, patay gutom ako. Chose. Since, curious ako sa lasa ng candy na iyon agad na akong tumango. Inilahad ko ang kanan kong kamay sa harapan ni Heron. Itatakpak na sana niya yung candy sa kamay ko, pero bigla siyang napatigil at napatitig sa right wrist ko. Napatingin siya sa mukha ko, saka muling tinuon ang pansin sa sugat ko sa kanang pulso ko na naging peklat na lang. Hinaplos niya to, anong nangyari rito? Paano ka nagkasugat dito? Seryoso niyang tanong. Pakiramdam ko na nuyo ang lalamunan ko dahil sa tanong niya. Todo kabog ang dibdib ko dahil dun. Hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya. Christine, okay na. I-join mo na ko sa clan mo, biglang sumingit si Mimi. Agad kong binawi ang kamay ko sa pagkakahawak ni Heron at tumayo sa kakinuha yung check na hawak ni Mimi. Hindi na ako nakapagpaalam sa kanila dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Alam kong sinundan ako ni Heron sa paglabas ko ng accounting desk. Pero di na niya ako nahabol dahil sumakay na ako sa elevator ng mabilisan. Napabuntong hininga na lang ako nang nasa loob na ako at mawala si Heron sa paningin ko. Syunga-syunga mo, Coco. Syunga talaga, sermon ko sa sarili ko. Mabuti na lang mag-isa lang ako sa elevator, kundi malilintikan talaga ako dahil sa katangahan ko. Pumunta na ako ng bangko para ipasok sa bank account ko yung pera. Kailangan ko muna maghintay ng 3 days para mag-clear ang check at ma-withdraw ko na. Excited na akong bayaran si Janice sa mga utang ko sa kanya. Tagpipisong 100,000 ang ibabayad ko sa kanya para maloka siya sa kakabilang. May interes na iyon kaya wala na siyang karapatan para sumbatan ako. Napadaan ako sa isang telephone booth kaya tinawagan ko si Lolita. Ngayong araw na ako makikipag-usap sa kanya ng masinsinan. Gusto ko malaman ang mga rason niya at kung bakit niya kami nagawang iwanan ni Papa ko noon. Kahit papaano naman gusto kong marinig ang side niya.
Siguraduhin niya lang talaga na valid ito. Nasa isang Japanese restaurant daw siya na di kalayuan sa kinatatayuan ko. Doon na lang daw kami magkita. Pumayag ako since para di na ako mapalayo. Nagpaalam na ako sa kanya na pupunta na. Nang nasa mall na ako, dumaan muna ako ng ladies' room para tanggalin ang mahiwagang bra. Nagpalit din ako ng pang-itaas dahil baka maloka si Lolita na ang bongga ng suot ko pero di naman bagay sa akin. Dumiretso na agad ako sa Japanese restaurant. Pagpasok ko sa loob, agad kong nilibot ang paningin ko. Nakita ko agad si Lolita sa may sulok at nakaupo. May lalaking nakatayo sa gilid niya na nakatalikod mula sa gawi ko. Mukhang may pinag-uusapan silang seryoso dahil seryoso ang mukhang ni Lolita na mukhang nairita sa existence ng lalaking kausap niya. Dahan-dahan akong naglalakad para makita kung sino yung kausap niya. Bigla akong napatigil nang makita ko yung pagmumukha nung lalaki. Iyon ang mukha ng kinabubwisitan ko sa lahat ng bwisit sa buhay ko. Tatay ni Travis ang kausap ni Lolita. Kausap ni Lolita si Amy Razon. Hindi ako aware na magkakilala silang dalawa. Todo titig lang ako sa kanilang dalawa at agad nagulat nang biglang tumayo si Lolita at hinawakan yung iced tea na nasa lamesa saka ito binuhos sa ulo ni Amy Razon. You are still full of shit, Trey Razon. You're still bullshits, galit na sigaw ni Lolita kay Amy Razon. Sa sobrang lakas ng sigaw niya, napatingin na rin ang ibang customer na andito. Naloka ako sa nangyari. Pero ano ba talaga ang nangyayari at parang galit na galit talaga si Lolita kay Amy Razon? May past ba silang dalawa? Kasi, sino yung poging bata na nasa labasan? Napatigil ako pagkukulay sa iginuhit kong bundok nang tanungin ako ng kaklasiko na nasa tabi ko. Napatingin ako sa kaklasiko para harapin siya at agad kong napansin ang nakakadiring kulay green na sipon na tumutulo sa ilong niya na hindi niya pinapansin kahit halos makain na niya ito. Napangiwi ako dahil sa pandidiri. Ang dami ko talagang kaklaseng yagit at madungis. Palibhasa sa public school lang ako nag-aaral, nakakainis naman kasi si mama. Ayaw ako ilipat sa private school dahil wala raw kaming pera. Wala raw pera pero pang inom ni Papa meron siyang pambigay. Ha, sagot ko sa kanya sa kabinalik ang color black na crayon sa pencil case ko. Ano sabi mong dugyot ka? Ulitin mo nga tanong mo. Ayusin mo rin pagsasalita mo bago ko ipakain sa'yo tong mga crayons ko. Pinunasan niya yung sipon niya gamit ang palda niya, kaya nasilayan ko ang panty niyang wala at ang garter. Sabi ko, sino yung poging bata na yun, oh. Kita ko kayo kanina lumabas ka sa magandang sasakyan niya, ay boyfriend mo siya. Yee! Si Cassie may boyfriend na. Boyfriend? Kitanda-tanda mo na bulol ka pa rin, sabi ko sa kanya, saka hindi ko iyan boyfriend. Masyado pa akong bata para sa ganyang bagay. Ano mo siya kung di mo siya boyfriend? Muling tanong ng kaklase kong dirty. Nailang akong sumagot, manliligaw. Manliligaw, gulat na sagot niya. Lumubo pa ang sipon niya dahil sa gulat. Manliligaw. Dami mong tanong, magkulay ka na nga lang dyan. Inis na sagot ko sa kanya, saka ko, mabilis dinampot ang ilang crayons na nasa desk ko at sinaksak ko ito sa bibig niya. Nagkanda ubo-ubo siya nang dahil sa ginawa ko at mangyak-ngiyak na dahil nabilaukan siya pero hindi ko na lang siya pinansin. Ang dami niyang tanong, nakakainis talaga tong mga kaklase kong marurungis. Grade 5 na kami pero ang dirty pa rin nila sa katawan. Habang patuloy na nabibilaukan ang kaklase ko dahil sa crayons na sinalaksak ko sa bibig niya, napatingin naman ako sa labasan kung nasaan yung poging batang sinasabi niya. Napataas agad ang kilay ko nang magtama ang tingin naming dalawa ng buwisit na bata na to, ba't hindi pa rin to umaalis? Anong pogi ang sinasabi nila dyan? Halos lahat ng tao sa compound sinasabi ang pogi raw niya pero hindi naman ako napupugyan sa kanya. Nayayabangan pwede pa. Nakakainis talaga. Bakit ba hindi niya ako tinitigilan mula nang mag-away kami sa ospital kung saan nakakonfine si Ate Coco na walang dodo nakaraan? Sinundo niya pa ako at pinilit ihatid dito sa school namin. Si Mama naman todo pilit din sa akin. Lalong napataas ang kilay ko nang biglang umisi ang buwisit na Trevor na to. Bata pa namin tapos sinasabi niya na papakasalan ko raw siya paglaki namin kaya habang ngayon bata pa lang kami ililigawan niya raw muna ako. Wala bang utak tong buwisit na Trevor na to? Hindi ko talaga siya feel, ay hindi rin talaga ako napupugyan sa kanya.
Mas pogi pa ng hindi hamak si Kuya Heron at Kuya Travis sa kanya, puro lang din siya kayabangan. Tignan mo ngayon, habang naghihintay sa labas ng classroom namin nakaupo siya sa isang magandang upuan na hindi ko alam kung saan niya nakuha. May malaking payong din sa harapan niya para proteksyonan ang maputi at makinis niyang balat sa matinding sikat ng araw. Hindi lang iyon, umiinom pa siya ng buko juice habang may suot siyang salamin. Ano, nasa beach lang? Hindi ba siya pumapasok? Akala ko ba mayaman sila? Habang nakatitig ako sa kanya, bigla siyang nag-flying kiss sa akin, saka na naman bumisi. Kahit medyo malayo ako, kitang-kita ko ang mapuputi niyang ngipin. Hindi katulad ko na bungi. Buwisit na Trevor talaga to. Mabilis akong nag-drawing ng sa papel ko ng nakapakyu na daliri sa kahinarap kay Trevor na nasa labas. Napatitig siya rito saka biglang tumawa ng tumawa. Mas lalo akong nainis. Kasi, biglang sumigaw ang teacher kong kitanda-tanda na pero wala pang asawa, kaya palagi mainit ang ulo. Anong ginagawa mo? Tapos ka na ba sa pinapagawa ko sa inyo? Umiling ako, hindi pa po. Ano yung pinapakita mong papel sa labas? Eto po, tanong ko sa kahinarap kay teacher ang papel kung may nakadrawing na daliri na nakapakyu. Pakyu po, teacher. Pakyu. Pakyu ka rin, sermon sa akin ni teacher. Napakunot ang noo ko, mas pakyu ka, chair. Galit na galit akong tinignan ni teacher pero inirapan ko lang siya. Ihuwag nga siyang dumagdag sa init ng ulo ko sa buwisit na Trevor na to. Napako na lang ako sa kinatatayuan ko dahil sa gulat sa nasaksihan kong inkwentro. Ang dami agad na tanong na pumasok sa isipan ko na mga tanong na hindi ko rin masagot-sagot. Katulad na lang kung bakit binuhusan ni Lolita ng iced tea si Amy Razon. Kung bakit niya rin ito sinabihan ng "You're still full of shit." Mukha bang inidoro si Amy Razon na punong-puno ng dumi? Naguguluhan ako dahil sa mga tanong na nagsulputan. Pero ang pinakamahirap na tanong na naisip ko kung tapos na ba mag-upgrade ang clan ko. Nakatayo pa rin ako sa hindi kalayuan mula sa kanila. Yung mga tao sa paligid tutok na tutok pa rin kila Lolita at Amy Razon pero walang pakialam ang dalawa. Para silang nasa isang soap opera kung saan nagtagpo ang landas ng bida at ng kontrabida. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit galit na galit ang mga mata ni Lolita habang nakatingin siya kay Amy Razon na parang may masakit itong ginawa sa kanya, kaya ganito na lang ang kalalim ang galit niya. Anong karapatan mo para tapunan ako ng iced tea? Ha, Lolita? Malalim ang boses ni Amy Razon at halatang galit na rin. Mukhang nagtitimpi lang ito. May nilabas siyang panyo sa bulsa niya't pinunasan ang mukha niyang nabasa dahil sa iced tea. Anong karapatan mo para buhusan ako ng iced tea? Ikaw na pukpok ka? Ikaw na gold digger? Ikaw na bayarang babae? Anong karapatan mo? Napansin kong nagsilabasa na rin ang ilang staff ng Japanese restaurant para tignan ang nangyayari. Ni isa walang lumapit sa kanilang dalawa para awatin sila. Marahil nadala na rin sila ng takot dahil alam na alam nilang hindi basta-basta mga tao itong nag-aaway sa harapan ng kanilang mga mata. Pokpok. Gold digger. Bayarang babae, pag-ulit ni Lolita sa katumayo at saka dinampot ang pitchel na may lamang tubig at ibinuhos din ito kay Amy Razon. Basang-basa na ang buong katawan ni Amy Razon dahil dun. Ang dumi ng bunganga mo, Tre Razon. Ayan, magmumug ka. Nanatiling nakatayo si Amy Razon sa harapan ni Lolita. Pero si Lolita hindi nagpasindak sa tangkad ni Amy Razon. Nakatingala siya habang titig na titig dito at nakikipagsukatan ng tingin. Hindi mo kilala ang kinakalaban mo, Lolita. Hindi mo alam kung gaano ako kayaman at kung ano ang kaya kong gawin sa'yo. Napataas ang kilay ni Lolita sa kangumisi, o talaga? Kilala kita, Trey. Kilalang kilala kita. College pa lang tayo, alam ko na kung gaano kasuklam-suklam ang ugali mo at kung gaano kadumi ang budhi mo. Kung gaano kaputi ang balat mo, siya namang kinaitim ng budhi mong animal ka. Mataray na sagot ni Lolita, hindi ko alam kung gaano kakayaman. Well, newsflash. Alam ko kung gaano kakayaman. Ikaw ba may ideya kung gaano ako kayaman ngayon? Hala, sige maglaro tayo. Magparamihan tayo ng salapi. Ipapakita mo sa akin ang laman ng mga bank accounts mo at isasampal ko naman sa iyo ang sako-sakong ginto na pag-aari ko. Gusto mo? Napayukom ng kamao si Amy Razon dahil sa sagot ni Lolita sa kanya.
Hindi niya siguro akalain na sasagot si Lolita sa tulad niyang boss ng isang mafia. Kung ako yan, marahil mangangatog na ako sa takot. Sino ba naman ang gustong bumangga sa isang leader ng mafia? Pero iba si Lolita. Parang may pinanghugutan siya ng galit. Parang may karumal-dumal na ginawa si Razon sa kanya noon, kaya ganito na lang siya kung lumaban dahil may maipagmamalaki na siya. Mag-ingat ka sa pananalita mo, Lolita. Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo, ananakot na naman ni Razon. Kaya kitang ipaligpit kahit anong oras ko gugustuhin. Napangisi na naman si Lolita, you can but you won't. Alam nating pareho na hindi mo kaya, sagot nito, hindi na ako makakapayag na may mawala na naman sa anak ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko dahil sa sinabi ni Lolita. Anong ibig sabihin niyang hindi siya makakapayag na may mawala na naman sa akin? Ano ang bagay na mawawala? Ano bang nawala sa akin? Bago pa ako tuluyang makapag-react na malayan ko na lang ang sarili ko na dahan-dahan ang lumapit sa gawin nila. Nanginginig ang magkabila kong tuhod dahil sa narinig ko. Pakiramdam ko may isang malaking pasabog ako na malalaman ngayon na may kinalaman sa pagkatao ko. Anong mawala na naman sa akin? Seryoso kong tanong sa kanilang dalawa. Gulat na napatingin sa akin si Lolita habang si Razon naman ay dahan-dahan lumingon sa akin. Kitang-kita ko ang malademonyo niyang ngisi na nakaguhit sa labi niya. Nakakatakot. Parang may kademonyohan siyang ginawa noon. Nice. Reunion pala to. I wasn't informed that you would be here, too. Sana pala isinama ko ang anak kong si Travis, nakangiti na pagsasalita ni Gago. Give me a hug, dear. Yayakapin niya sana ako pero mabilis naman akong hinablot ni Lolita. Humarang siya sa harapan ko na parang pinoprotektahan niya ako sa isang mapanganib na tao na nasa harap namin. Do not fucking touch her, Trey. I'm warning you. Do not fucking touch my daughter or else your fucking brainless head of yours will explode. Nanginginig na pagbabanta ni Lolita kay Razon. Puro fucking na lang ang narinig ko sa sinabi ni Lolita. Halatang mahilig siya sa fucking. Lols. Chill, wala akong gagawin sa anak mo. Nagtaas pa ng kamay si Razon. I'm just going to hug her. Is I supposed to be daughter-in-law? Wala kang maloloko rito, damuyo ka, sagot ko sa kanya. Ha, biglang natawa ang ulaga, Concepcion. Gusto mo bang malaman kung bakit ko kayo pinaglayo ni Travis? Don't listen to him, Coco. Aalis na tayo rito, mabilis na sagot ni Lolita. Mabilis siyang naglabas ng pera sa bag niya saka ako, hinawakan sa kamay. Hey, Lolita. Huwag kang bastos. Mag-uusap pa kaming dalawa. Mukhang kailangan niya malaman ang totoo. Ulol mo. Fuck yourself and get lost. Nanginginig ang kamay ni Lolita habang mahigpit niyang hawak-hawak ang kamay ko. Do not listen to her, Coco. Nagmamadali siyang makalabas kami ng Japanese restaurant na parang natatakot siya sa sasabihin ni Razon sa akin na kung bakit pinaglayo niya kami ni Travis. Gulong-gulo na ang utak ko dahil sa mga nangyayari. Hindi ko na maisip kung bakit ganito kagulo ang lahat. Isa pa, ang pagkakaalam ko, hindi ako minahal ni Travis kaya niya ako iniwan upang balikan si Chloe at walang kinalaman tong si Razon dun. Pero bakit sinabi niyang may dahilan siya kung bakit niya kami pinaglayo ni Travis? Siya ba ang may dahilan? Wala bang kasalanan si Travis? Nagsisinungaling lang ba si Travis nang sabihin niyang hindi niya ako minahal? Kung si Razon ang may dahilan ng lahat, ibig sabihin, hindi ginusto ni Manyakol na iwanan niya ako at totoo lahat ng pangako ni Travis sa akin. Ibig sabihin, may matinding dahilan lang si Travis kaya niya ako iniwan at nilayuan. Ang dami na namang tanong sa utak ko ang nabuo, pero ang kalahati nito'y nasagot ng bigla na namang magsalita si Razon bago kami tuluyang makalabas ni Lolita ng Japanese restaurant. Because you're my daughter, Concepcion. You and Travis are siblings. Magkapatid kayo kaya hindi nyo pwedeng mahalin ang isa't isa. That's disgusting. Napatigil sa paglalakad bago pa kami tuluyang makalabas ng pintuan ni Lolita. Napabitaw siya sa pagkakahawak sa akin. Nang mapatingin ako sa kanya, may gulat sa kanyang mukha na parang hindi niya inaasahan ang sinabi ni Razon. Nanlalambot ako habang nakatayo. Nanginginig ang bawat kalamnan ko. Ang puso ko halos lumabas na sa loob ng dibdib ko dahil sa sobrang kaba at takot sa sinabi niya.
binaling ko ang tingin ko kay Razon. Nakita kong naglalakad na siya papunta sa kinatatayuan namin ni Lolita. 2. Totoo ba? Nanginginig ang boses ko habang titig na titig ako kay Razon. Totoo ba ang sinabi mo? Seryosong nakatingin sa akin si Razon na parang sinasabing seryoso siya sa sinabi niya. Taimtim akong nagdadasal na sana bawiin niya ang sinabi niya. Na sana sabihin niyang binibiro niya lang ako at isang malaking joke time lang ang lahat. Hinihiling ko na sana kahit hindi kami close, gusto niya lang akong pakabahin at patawin kahit hindi kami close at hate na hate namin ang isa't isa. Pero lahat ng dinadasal ko sa sarili ko ay biglang naglaho ng dahan-dahan siyang tumango na pinangangahulugan na seryoso at pawang katotohanan lamang ang sinabi niya. Yes, I am serious, sagot nito na naging dahilan para mag-init ang ulo ko. You are my daughter. Magkapatid kayo ni Travis Angelo. Nanginig ang kanang kamay ko dahil sa pag-ulit niya. Bago ko pa mapigilan ang sarili ko na malayan ko na lang na bigla ko siyang sinuntok sa mukha. Kahit matangkad si Razon, hindi ito naging hadlang para maabot ng kamao ko ang mukha niya. Sinuntok ko siya sa mismong sentro ng kanyang mukha ng sobrang lakas. Sa sobrang lakas ng impact, bigla siyang natumba at gulat na napatingin sa akin habang tumutulo ang dugo sa ilong niya. Bakit? Bakit mo ko sinuntok? Gulat niyang tanong sa akin. Ganyan ko i-welcome ang tatay ko, ulaga ka. Gigil na singhal ko sa kanya. Oh God! Sana joke lang talaga to. You must freaking kidding me. Sino ang paborito niyong superhero? Isa iyan sa pinakatumatak na katanungan sa akin ng guro namin noong nasa elementarya pa lang ako. Palaging nagpapaunahan sa pagsagot iyong mga kaklasikong lalaki ng dahil dyan. Ang paborito raw nila ay si Superman kasi malakas daw ito at lumilipad. Mayroon ding nagsabing si Batman kasi matalino ito at kahit hindi nakakalipad ang gagaling naman ng mga naimbento niyang gamit panlaban. Habang yung mga kaklasiko namang babae si Wonder Woman o Darna ang pag-aagawan. Hindi raw kasi naging hadlang ang pagiging babae nila upang makapagligtas at makipaglaban. Isa rin daw si Wonder Woman at Darna sa pinakamalakas sa lahat. Yung ilan pa isinisingit din si Spider-Man, Hulk, Storm, Indebote, Mang Kanor at pati na rin si Dora. Kailan naging superhero iyong si Mang Kanor at Negrang Dora na iyon, aber? Palagi lang akong nakikinig sa mga dahilan nila. Naisip ko noon na ang superhero pala para sa mga kaklasiko ay iyong may kakaibang katangian. Iyong taong may kapangyarihan. Iyong may nagagawang kakaibang bagay na hindi kayang gawin ng normal na tao. Ang superhero para pala sa ilan ay iyong nilalang na may kakaibang abilidad. Naisip ko noon na hindi pala naiintindihan ng mga kaklasiko ang ibig sabihin ng totoong superhero. Ikaw, Concepcion. Sino ang paborito mong superhero? Tanong sa akin ng teacher ko minsan. Tumayo ako at proud na sumagot, si Arnold Smith Cordova. Nagtawanan ang mga kaklasiko dahil sa isinagot ko. Inasar nila ako na wala akong alam sa mga pangalan ng superhero, kaya umiimbento na lang ako ng ibang pangalan. Pinagtatawanan nila ako dahil naisip nila nakakaiba ako mag-isip. Tinawanan ko rin sila dahil pare-pareha sila ng klase ng pag-iisip. Tinawanan ko rin sila dahil higit sa aming lahat ako lang ata ang nakakaintindi sa totoong kahulugan ng superhero. May bayani bang Arnold Smith Cordova ang pangalan, Concepcion, nakangiting tugon ng teacher ko. May kakaiba sa pagngiti niya. Tumango ako, opo, teacher, saad ko, pangalan po iyan ng papa ko. Para po sa akin siya ang superhero ko. Si papa ko po ang paborito kong superhero. Patuloy nagtawanan ang mga kaklasiko dahil kung ano-ano raw ang pinagsasabi ko. Kung totoong superhero raw si papa, edi sana napapanood nila ito sa telebisyon o nakikita ang drawing sa ilang sikat na Jariot magazine. Hindi ko magawang mainsulto sa mga pangangasar nila sa akin. Nakikisabay pa nga ako ng pagtawa sa kanila noon dahil naaawa ako sa mga kaisipan nila. Masyado kasi silang nabubulag ng mga palabas na kanilang pinanonood. Tinanong ako ng teacher ko kung bakit daw sa palagay ko ay isang superhero ang papa ko. Nakangiti siya habang tinatanong ako. Isang ngiti na nangangahulugan na interesado siya sa magiging sagot ko. Pinatigil niya sa pag-iingay iyong mga kaklasiko na makikitid ang utak. Nang tumahimik na sila't nakatuon na ang lahat ng kanilang mga mata sa akin, saka ako nagpatuloy sa pagsasalita. Marahil pinagtatawanan niyo ako dahil sa sinabi kong si papa ko ang paborito kong superhero.
Ang ini-expect nyo sigurong sasabihin ko ay iyong pangalan ng ilan sa sikat na superhero na inyong napapanood. Iyong may kakayahan na lumipad, makipaglaban, sumagip ng buhay, pumatay ng malalaking apoy, may kakaibang lakas, o kung ano-ano pang kapangyarihan na pare-parehas naman nating alam na hindi totoo kahit kailan. Ngumiti ako sa kanila. Pero hindi iyon ang mga katangian ng isang totoong superhero para sa akin. Kung tatanungin niyo ako kung ano, proud na proud kong isasagot na ang katangian ng isang totoong superhero ay iyon mga katangian na nasa papa ko. Bakit siya? Kasi kahit mag-isa lang siya sa buhay, kahit naghihikaos na siya't nahihirapan, kahit wala siyang karamay at kakampi sa bawat araw na nagdaanan, hindi siya sumuko para lang buhayin ako sa mundong ito, palakihin, ibigay ang mga pangangailangan, pag-aralin sa isang maayos na paaralan at mahalin ng lubusan. Hindi ko na nasilayan ang mama ko dahil bata pa lang ako iniwan na niya kami ni Papa. Kaya sa bawat araw na lumilipas tanging sarili lang ni Papa ang kakampi niya at kanyang masasandalan upang mairaos ako ng mag-isa sa mundong ito. Mahirap ang buhay ng isang mag-asawang nagpapalaki ng anak. Kaya isipin niyo na lang kung anong buhay mayroon kapag isang magulang lang ang nagpapalaki sa kanyang anak. Pero kahit minsan, kahit isang beses sa buhay ko, hindi pinapakita sa akin ni Papa na nahihirapan siya. Palagi siyang nakangiti sa akin, palagi niyang sinasabi na mahal niya ako at ako lang ang kayamanan niya. Palagi niya akong yayakapin ng mahigpit sa panahon na pagod na siya. Alam kong minsan hirap na si Papa pero kahit kailan hindi niya ipinaramdam sa akin iyon. Ang lagi kong nararamdaman sa kanya ay iyong pagmamahal niya na araw-araw niyang ipinapaalala. Si Papa iyong tipo ng magulang na ibibigay lahat ng kailangan mo. Nagkulang man siya sa material na bagay dahil mahirap lang kami pero pagdating sa pagmamahal dito naman siya mayaman. Si Papa iyong tipo ng superhero na hindi nakakalipad pero kapag ginakap ka niya para ka nang nasa ulap. Siya iyong tipo ng superhero na walang kakaibang lakas na katangian pero kung harapin niya mag-isa ang problema na dumarating sa amin akala mo siya na ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Siya iyong tipo ng superhero na hindi kayang sumagip ng mga taong nasa bingit na ng kamatayan, pero kaya niyang palakihin ang kaisa-isang anak niya, kahit na siya ay walang-wala at hikaos na sa pang-araw-araw. Si Papa ko, napatigil ako sandali dahil nangilid na ang mga luha ko. Iyong mga kaklase ko tutok na tutok lang sa akin, habang si teacher naman kanina pa nagpupunas ng luha niya. Nagpatuloy ulit ako sa pagsasalita. Si Papa iyong tipo ng superhero na kayang magmakaawa sa mga kaibigan niya para lang pautangin siya at mapatingin ako sa isang doktor noong nagkasakit ako. Si Papa iyong tipo ng superhero na kayang hindi matulog ng ilang araw para lang asikasuhin ako, saka naman siya hahanap ng pagkakakitaan. Si Papa iyong tipo ng superhero na mas unahin niyang isipin ang kapakanan ko at ihuhuli niya ang sarili niya. Siya iyong tipo na wala ng pride sa sarili niya at sa pagkalalaki niya para lang humingi ng tulong kung saan-saan kapag nalalagay ang buhay ko sa panganib. Siya iyong tipo ng superhero na kahit hirap na kami tumutulong pa rin siya sa ibang taong nangangailangan. Alam niya raw kasi ang pakiramdam ng walang-wala kaya tumutulong siya sa ibang nahihirapan. Siya iyong tipo na gagawin ang lahat lumaki lang ako ng maayos. Siya iyong tipo na kakainin niya na lang ang isang pagkain pero ibibigay niya pa ito para sa akin. Iyong kahit gutom na siya, kaya niya itong pigilan makita lang ako nabusog. Sabi niya kasi kapag masaya ako, mas masaya na siya. Ako raw kasi ang lahat-lahat sa kanya. Ako raw ang kaligayahan at kayamanan niya. Kaya kung tatanungin niyo ako kung sino ang paborito kong superhero, ang proud na proud kong isasagot ay si Arnold Smith Cordova. Pinunasan ko ang luha ko. Siya ang paborito ko sa lahat ng superhero dahil pinatunayan ng Papa ko na hindi mo kailangan ng isang kapangyarihan para lang tumulong sa ibang nahihirapan o palakihin ang kaisa-isa mong anak na tanging sarili mo lang ang iyong kasangga. Si Papa ang nagpapatunay na ang mga magulang dapat ang una nating iisipin na superhero ng buhay natin dahil kahit mahirap ang buhay, hindi sila sumusuko, mapalaki lang nila tayo ng maayos at maibigay ang ating mga pangangailangan. Natapos ako sa pagsasalita at narinig kong pumalakpak ang teacher ko nang punasan niya ang luha niya. Hindi ko alam kung para saan iyong palakpak na ginawa niya dahil wala namang kalapati sa loob ng classroom namin. Nang dahil sa sinabi ko tuloy na miss si Papa. Na-excite akong mag-uwian noon at makita ko si Papa. Mamayang uwian namin yayakapin ko agad si Papa at sasabihin ko kung gaano ko siya kamahal,
kung gaano ako kaswerte na naging siya ang papa ko, kahit mahirap lang kami, at siya ang paborito kong superhero. Ngayon, habang nasa loob ako ng magarang sasakyan ni Lolita, umiiyak na naman ako ng dahil sa dalawang dahilan. Una, umiiyak ako dahil namimiss ko na si papa ko. Namimiss ko iyong mga araw na palagi ko siyang nakikitang nakangiti sa akin at yayakapin ako sa panahon na malungkot ako. Namimiss ko si papa ko mula nang masunog ang dati naming bahay at mawala siya sa akin ng tuluyan. Namimiss ko si papa ko. Miss na miss. Nawala siya sa buhay ko na hindi ko man lang nasusuklian ang mga paghihirap niya sa akin noon. Hindi ko man lang nasuklian lahat ng pagmamahal na pinaramdam niya sa akin. Papa, miss na kita. Mahal na mahal kita, papa. Pangalawa, umiiyak ako dahil sa buwisit na sinabi ng walang yang initre razon na iyon. Ang kapal ng mukha niyang sabihing anak niya ako at magkapatid kami ni Manyakol. Nang dahil sa kanya, for about 5 seconds, nagkaroon tuloy ako ng doubt na kung si Arnold Smith Cordova ba ay totoo kong tatay. Pero nang maalala ko na parehas kami ng mga mata ni papa ko, na-realize kong isang malaking pakingsyet at sinungaling si Amy Razon. Hindi ko tuloy napigilan ang sarili ko kaya nasapak ko siya sa buwisit niyang mukha. Kulang pa nga iyon, sana ni-wrestling ko pa siya sa kabinalian ng leg. O kaya naman hinugot ko iyong small and large intestine niya at pinalupot ito sa leg niya nang masakal na siyang damuho siya. Buwisit na buwisit talaga ang buo kong pagkatao sa kanya. Azar. Walang yang Amy Razon. Never in the entire life ko naisip na hindi si papa ko ang totoo kong papa. Pakiramdam ko tuloy nagkasala ako sa papa ko dahil pinagdudahan ko iyong pagiging ama niya sa akin. Pero kahit ganun, alam kong siya ang totoo kong papa. Bukod kasi sa parehas kami ng kulay ng mga mata, palagi niya sinasabi na maganda raw ako. Ganun naman ang mga magulang, di ba? Sasabihin nilang maganda ka para lang gumaan ang loob mo. Besides, kung halimbawa man na hindi nga si papa ang totoo kong papa, wala akong pakialam. Para sa akin siya lang ang nag-iisa kong papa, dahil mula sa pinakita at pag-aaruga niya sa akin noon, sapat na iyon na batayan para siya ang kilalanin kong ama. Iwag mo sabihing naniniwala ka sa sinabi ng ulupong na iyon. Narinig kong tanong sa akin ni Lolita. Hindi ko alam kung nasan kami ngayon dahil nakatigil lang ang sasakyan niya kung saan. After ko suntukin yung buwisit na razon na iyon agad na akong hinila ni Lolita para mag-walk out dahil pinagtitinginan na kami ng mga tao. Nang makarating kami sa sasakyan niya agad na ito pinaandar at, eto nga, andito na kami kung saan nakatambay. Pinunasan ko ang luha ko saka siya tinignan, hello, mukha ba akong naniniwala sa sinabi ng alupihang dagat na iyon, iritado kong sagot sa kanya. Bakit ka umiiyak? Muli niyang tanong akala ko kasi umiiyak ka dahil naiinis ka na siya ang ama mo. Porke umiiyak, iyon na agad ang dahilan? Hindi ba pwedeng naiiyak ako dahil ang bagal umusad ng level ko sa Clash of Clans? Clash of Clans na naman, pabalik niyang tanong okay, sare na sare, sagot niya saka nagpunas siya ng luha. Ikaw, ba't ka umiiyak? Huwag mo sabihing nasaktan ka sa pinagsasabi nung alipunga na iyon. Umiling siya, immune na ako sa masasakit na salita ng animal na iyon. College pa lang kami ganun na siya magsalita. College. Schoolmate kayo ng college. Wow! May past pala kayo? Muli siyang umiling, wala kaming past, ano? Hindi ko siya pinatulan. Loyal and faithful ako kay Arnold, kay papa mo. Siya lang ang kaisa-isang lalaki na nasa puso ko. Sabi niya na parang in love pa rin kay papa ko hanggang ngayon. Agad ako nandiri sa sinabi niya. Ewan ko ba kung bakit basta nakakadiri. Loyal and faithful kay papa ko. Mukha mo. Pagtapos mo kaming iwanan ni papa ko sasabihin mo iyan? Ang kapal din ng mukha. Gosh, naiirita kong sagot, bakit kung kailan maayos na ako, kung kailan hindi na kita kailangan saka ka naman magpapakita? Bakit kung kailan tanggap ko nang hindi kita makikilala, kahit kailan, saka ka naman susulpot out of nowhere na sasabihin ikaw ang nanay ko at ini-expect mo na agad kitang matatanggap? Alam mo hindi ganun kadali iyon, hindi ganun kadali iyon. Tama siya, ma'am. Hindi ganun kadali iyon. Ang hirap kaya nun, ma'am. Kayo pala may kasalanan, ma'am. Mag-sorry kayo. Pangit na nga iyong tao, pinapaiyak niyo pa. Pambihira.
Bully Lord, biglang sumagot iyong driver na nasa harapan. Parehas kaming napatingin ni Lolita sa sumagot na driver. Ready na sana akong ibato ang sandals na suot ko, pero naunahan ako ni Lolita. Mabilis niyang hinablot ang ipad niya sa kahinagis dun sa driver. Mukhang nabasag iyong screen ng ipad dahil tumama ito sa ulo ng driver at parang may nabasag. Kainis. Sayang iyong ipad. Pang Clash of Clans din iyon, se. Kausap ka, ha? Kausap ka ba? Sabat ng sabat, di naman kausap. Lumabas ka. Iwag mo kaming guluhin, nag-uusap kami rito, sermo ni Lolita sa kanya. Mangiyak-ngiyak na nakatingin si Manong driver kay Lolita habang hawak nito ang ulo niya, bakit ka namamato? Ang sakit nun, Hindi tayo bati, maam. I hate you, maam. Huhuhu, pagdadrama nito sa kana lumabas ng sasakyan. Pwede na ba ako magpatuloy, pagsasalita ko? Tumango si Lolita, go on, sorry sa abala, be. Okay lang, be, the show must go on, sagot ko sa kamuling humugot ng pagdadrama. Bakit ka pa bumalik, Lolita? Anong naisip mo o nakain mo para muling magpakita sa akin pagkatapos ng mahigit 20 taon? Saka, bakit ngayon lang? Bakit hindi pa noon? Bakit din noong una nating pagkikita pinamukha mo sa akin na mukha akong pera at pinapalayo mo ako kay Heron? Gawain ba iyon ng isang matinong ina? Sa bagay, hindi ka nga pala matinong ina. Walang matinong ina na iiwan ang mag-ama niya ng walang sapat na rason. Dahil, pagsagot niya pero agad ko siyang pinigilan. Wag ka muna sasagot. Hindi pa ako tapos. Bastos much, sabi ko, sasabihin ko sa'yo kapag turn muna, okay. Ako muna magsasalita. Ay, ganun. Sige pala. Sensyasan mo na lang ako kapag pwede na ako mag-talk back. Alam mo ba ang pakiramdam ko habang lumalaki ako na walang kinikilalang ina? Alam mo ba ang pakiramdam na kapag may mother-daughter party sa school at ako, hindi uma-attend dahil wala naman akong madadalang nanay? Alam mo ba ang sakit na nakukuha ko tuwing sumasapit ang kaarawan ko't ihihipan ang kandila para humiling sa sarili ko na sana umuwi ka na para makilala kita? Alam mo ang pakiramdam na umasa tuwing umaga at hapon sa ideyang bigla ka na lang susulpot para balikan kami ni Papa? Alam mo ba kung gaano kasakit umasa araw-araw sa ideyang magkakaroon ako ng sarili kong nanay? Tanong ko sa kanya. Bumagsak na naman ang mga luha ko. Patuloy lang nakikinig si Lolita. Napansin kong lumuluha na rin siya. Hindi ko alam kung nasasaktan siya sa mga tanong ko o sadyang gaya-gaya lang siya pero kiber. Kailangan ko sabihin sa kanya lahat ng nararamdaman ko noong lumalaki ako na palagi ko siyang hinahanap. Iyong kapag nagkakasakit ako at ikaw ang hinahanap ko. Nasaan ka? Nasaan ka sa mga panahon na lumalaki ako at unti-unti nang nagdadalaga? Ikaw sana ang nasa tabi ko sa panahon na iyon pero wala ka. Lahat ng responsibilidad mo ibinigay mo kay Papa. Nasaan ka noong halos wala kaming makain ni Papa dahil walang kita ang bakery na pinapatakbo niya? Nasaan ka noong mga panahon na hinahanap ka namin ni Papa? Napataas na ang boses ko, nasaan Lolita? Nasaan Tumingin ako kay Lolita habang patuloy na lumuluha ang mga mata ko pero hindi siya sumagot. Nakatingin lang din siya sa akin habang lumuluha na parang nasasaktan nga sa mga bawat tanong na ibinabato ko sa kanya. Kahit papaano nabawasan ang sakit na nakabaon sa dibdib ko na naiwang tengga sa matagal na panahon. Ngayong, nailabas ko na ito, masasabi kong makakapag-Clash of Clans na ako ng tahimik at wala na masyadong inaalala. Echos. Hindi pa rin sumasagot si Lolita. Nakatitig lang din siya sa akin. Yung mga luha niya masaganang tumutulo sa makintab at makinis niyang pisngi. Unlaki sa akin na naging zigzag ang pagtulo ng luha ko dahil may pimples na tinatamaan. Pwede ka nang sumagot, Lolita. Go na. It's your time to shine. Sabi ko nang maalala kong kailangan ko pala siyang sinyasan kapag maaari na siyang sumagot. Thank you, she mouthed habang pinupunasan ang luha niya. Thank you for this opportunity and thank you for your wonderful questions. Daming talk. Start na, aba. Hindi ko kayo iniwan ni Papa mo dahil gusto ko. God knows kung gaano ako kasaya na naging pamilya ko kayong dalawa. Para sa akin kayo ang kayamanan ko. Iyong kayamanan na hinding-hindi matutumbasan ng kahit anong bagay. Coco, ikaw at si Papa mo ang pinamamahal ko sa lahat. Ngumiti si Lolita pero lumuha na naman ang mga mata niya.
Parang kay tagal niyang hinintay na sabihin ang mga salitang ito sa akin. Nang malaman ko na pinagbubuntis kita noon, sobrang saya ko. Ibang klaseng kaligayahan ang dulot mo sa akin. Hindi ko ma-explain. Parehas kaming naiyak ni Arnold noon nang malaman namin na magiging magulang na kaming dalawa. Kung hindi mo gustong iwanan mo kami, bakit mo ginawa? Seryoso kong tanong. Coco, may mga bagay sa mundo na hindi porke hindi mo gusto hindi mo na kailangan gawin. Iniwan ko kayo dahil kailangan. Dahil ito ang tama. Dahil ito ang kailangan kong gawin para sa inyo na mag-ama ko. Kahit mahirap sa akin at kahit mawasak ang puso ko, ayos lang. Dahil magiging maayos kayo kapag nawala ako sa buhay nyo. Pero kahit umalis ako, never ko kayong kinalimutan. Baon ko sa bawat oras na nagdaan iyon masasaya kong araw mula nang dumating ka sa amin ni Arnold. Palagi kong inaalala iyong oras na dumating ka sa piling ko. Nakinig lang ako kay Lolita habang nagsasalita siya. Iyak lang siya ng iyak at mabuti na iintindihan ko pa rin ang mga sinasabi niya. Kitang-kita ko ang mahinang side ni Lolita. Ibang-iba sa Lolita na una kong nakilala na gandang-ganda sa sarili niya dahil sobrang yaman at mataray. Ngayon, isang mahina at sawing Lolita ang nakikita ko. Parang yung side ng totoong Lolita. College na kami ni Papa mo noon nang makilala ko si Trey Razon. Anak siya ng isang mafia boss kaya sobrang yaman nila. Sa school namin noon walang bumabangga sa kanya. Except sa akin, ako lang ang bumangga sa kanya nang minsang pagtulungan nilang bugbugin ang papa mo. Nagulat ako sa sinabi ni Lolita, wala silang awa sa papa mo noon. Bugbog sarado ito kaya nainis ako. Iginanti ko siya. Sinugod ko si Trey sa tambayan nila at sinaksak ito. Nagdilim na kasi ang paningin ko. Luckily, sa braso lang siya tinamaan. Ang animal na iyon magaling umiwas. Dapat talaga liig niya ang puntirya ko, Segi. Magmula noon palagi na akong ginugulo ni Trey. Palagi rin ako lumalaban sa kanya. Araw-araw sa school nakikipagrambulan ako. Si papa mo palagi akong pinipigilan pero hindi ako nagpapaawat. Never akong nagpatapak sa isang tao. Laban kung laban ako. Hanggang sa isang araw itong Trey umamin sa akin na na-inlove na raw siya sa akin. Hiwalayan ko raw ang papa mo at sumama sa kanya. Siyempre ako, ayoko. Aba, gago ba siya? Mahal ko ang papa mo, no mahal na mahal ko si Arnold kahit lampa iyon. Akala ko joke time lang lahat ng pagbabanta ni Trey sa akin noon. Nawawasakin niya raw kami parehas ni Arnold kapag hindi ako pumayag sa gusto niya. Pero matigas ang ulo ko. Hindi ako nakinig. Nawala si Trey nang makagraduate na kami ng college ni papa mo at nabuntis na ako. Akala ko tuluyan ng magiging masaya ang buhay namin ni papa mo since dumating ka sa buhay namin pero hindi pala. Nang maipanganak kita muling sumulpot si Trey sa buhay ko at ginulo na naman ako. Pinadukot niya ako, Coco. Pinadukot niya ako sa mga kaibigan niya. Hindi pa siya nakontento, pinagahasa niya pa ako. 5 lalaki ang nagpakasasa sa katawan ko noon. Nagmamakaawa ako habang umiiyak dahil sa hirap pero wala silang awa. Binaboy nila ako, Coco. Binaboy nila ang katawan ko. Napatigil si Lolita sa pagkukwento dahil puro hagulgol na lang niya ang narinig ko. Yinakap niya ang sarili niya habang nanginginig ang buong katawan niya marahil dahil sa takot at pandidiri nang maalala niya iyong masalimuot na gabing iyon. Gusto ko siyang lapitan. Gusto ko siyang damayan pero hindi gumagalaw ang katawan ko. Napaiyak na lang ako dahil bigla akong naawa sa kanya. Akala ko mamamatay na ako ng gabing iyon pero pinakawalan din nila ako. Tandang-tanda ko pa ang pagmumukha ng animal na Trey na iyon habang gumagapang ako palabas ng warehouse na pinagdalahan nila sa akin. Umiiyak ako habang pakalat-kalat sa kalye. Gusto ko na mamatay noon. Gusto ko na tapusin ang buhay ko dahil sa paghihirap na naranasan ko pero palagi kong nakikita iyong ngiti ni Arnold at iyong maamo mong mukha. Iyon lang ang dahilan para magpatuloy ako mabuhay. Nagpunas ng luha si Lolita, may nakapulot sa akin isang mayamang matanda. Ginamot niya ang mga sugat ko at inoferan niya ako na sumama ako sa kanya sa VSD para magbagong buhay. Ayoko sana pero sabi niya kung gusto ko gumanti sa mga bumaboy sa akin, kailangan ko muna magpakalayo-layo. Kailangan ko makakuha ng sapat na kapangyarihan para lumaban. Naisip ko rin noon na tama siya.
Kailangan ko kayong iwanan dahil tiyak, madadamay kayo kapag muli akong bumalik. Nasa bihise na ako noon at naging asawa ko nga iyong matanda na umampon sa akin. Araw-araw ko kayong inaalala ni Papa mo noon. Kung kamusta ka na? Kung ayos ka ba? Kung ano ang ginagawa mo sa panahon na unti-unti ka nang lumalaki. Umiiyak ako sa ideyang wala ako sa tabi mo tuwing kaarawan mo o sa mga araw na hinahanap mo ako. Mahirap, Coco. Mahirap pero kailangan ko lumayo para sa kapakanan nyo. Hinawakan ni Lolita ang kamay ko, hindi kalaunan namatay na iyong matanda na umampon sa akin at lahat-lahat ng kayamanan niya napunta sa akin. Saka ko sinimulan ang paghihiganti ko. Lahat ng bumaboy sa akin, ginantihan ko. Pinabagsak ko ang mga kumpanya nila. Kinuha mga ari-arian nila. Sa tulong ng mga naiwang kayamanan sa akin at sapat na pag-aaral, unti-unti akong yumaman ng yumaman. Noong araw na babalikan ko na kayo, pinasunog ang bahay nyo. Pinasunog ni Trerazon ang bahay nyo na naging dahilan ng pagkamatay ni Arnold. Umiyak na naman ako nang umiyak noon, Coco. Ang sakit. Ang sakit-sakit dahil hindi ko na makikita ang papa mo. Na kahit mayaman na ako at makapangyarihan, hindi ko na naman siya makikita. Nanlalabo na ang mga mata ko dahil sa mga luha na nakaharang dito. Nanginginig ang buong katawan ko dahil sa sobrang sakit, awa at galit. Si Trerazon ang nagpasunog ng bahay namin? Tumango si Lolita, Coco. Siya, sagot niya, nang malaman kong nakaligtas ka hindi na kita hinanap. Dahil alam kong kapag nakita kita, ikaw naman ang mawawala sa akin at sa mundong ito. Mas mabuti nang hindi ka madamay habang lalo akong nagpapayaman at nagpaplano kung paano ko gagantihan ang buwisit na Trerazon na iyan. Sabi ni Lolita na punong-puno ng galit ang mga mata, pero nang may mangyari sa iyong masama, hindi ko na kaya. Nagpakilala na ako sa iyo. Ayokong pati ikaw mawala sa akin. Sa tulong ng mga salitang sinabi sa akin ni Heron, napagdesisyonan kong kailangan nasa tabi na kita. Kailangan palagi kitang makikita. Hindi ko na mapapatawad ang sarili ko kapag pati ikaw nawala sa akin. Humigpit ang pagkakahawak ni Lolita sa kamay ko, kaya, Coco, hindi ka dapat nakikisalamuha sa mga razon. Mga demonyo ang mga iyan. Mga walang awa. Mga ulupong. Mga animal. Mga damuho. Sila ang may dahilan ng lahat ng ito, kaya kagalitan natin sila. Wala dapat tayo mararamdaman sa kanila kundi galit at pagkamuhi. Dahan-dahan akong napatango sa sinabi ni Lolita, tama ka. Sabi ko, you're right, pag English ko, without faith, pagsasalita ko ng French. Walang pagmamahal na dapat maramdaman. Only hate and hatred. Revenge na ito, pagsang-ayon ko kay Lolita. Habang binabaon ko sa puso ko ang galit, hinanakit, at pagkamuhi sa mga razon, bigla kong naalala si Travis na nakangiti sa akin. Sa pagsulpot niya sa isipan ko, bigla naman agad naglaho na parang bula ang mga galit na nasa puso ko. Mukhang imposible ata ang sinabi ni Mommy. Mommy daw, oh. Lols. High school na ako noon nang tuluyan akong mawala ng pakialam sa nanay ko. Yun ang oras na tumigil na ako sa kakaasa na muli siyang babalik isang araw para sa aming dalawa ni Papa. Tumigil na ako sa pagdungaw sa bintana habang ini-imagine na biglang may babaeng susulpot saka ako tatawagin na anak. Tumigil na ako sa ideyang may isang babae na kakatok sa pintuan namin at iiyak saka sasabihin na siya ang ina ko. Yung ina na magsasabing mahal na mahal niya ako. Lahat iyon binitawan ko na dahil pumasok na sa isipan ko ang katotohanang hindi na siya babalik pa kailanman. Napagod na kasi akong umasa. Nakakapagod umasa sa isang bagay na alam mong hindi naman mangyayari. Nakakawalang gana maghintay sa wala. Okay lang naman umasa kung may wifi. Pero noon kasi wala pang wifi. Kaya naisip ko noon na kung babalik siya matagal na niyang ginawa. Kaso hindi. Lumaki na ako't nagkaisip hindi pa rin siya dumadating. Pero sabi ko sa sarili ko ayos lang. Hindi ko naman siya kailangan. Hindi ko kailangan ng nanay. Hindi ko kailangan ng pagmamahal niya. Tanging si Papa ko lang noon ang naging sentro ng buhay ko. Tinatak ko sa isip ko na basta palaging nasa tabi ko si Papa masaya na ako. Kahit walang nanay okay lang ako. Okay lang talaga. Yun ang akala ko. Magkaiba pa rin talaga ang kahulugan ng ayos lang ako sa masaya ako.
Ayos lang ako na walang nanay pero kahit kailan hindi ako naging masaya sa katotohanang wala akong ina. Dahil sa pag-iwan niya sa amin noon lumaki ang galit ko sa kanya. Isang uri ng galit na hindi ko napansin na bumabalot na pala sa parte ng puso ko na sana ipagmamahal ang nararamdaman ko para sa kanya. Pinaniwala ko ang sarili ko na hindi ko siya kailangan pero ang totoo kailangan ko siya. Kailangan ko ng isang nanay. Kailangan ko ng kalinga niya. Pero nang makilala ko si Lolita at nalaman ko ang mga rason niya sa pag-iwan sa amin, hindi ko maiwasang hindi maiyak. Mas naiyak pa ako dun kaysa sa na-attack ang clan ko nang malingat lang ako sandali. Naiyak ako sa katotohanan kumpara pala sa aming dalawa ni Papa mas masaklap at mas malupit pa nang hindi hamak iyong mga pinagdaanan niya. Kumpara pala sa mga paghihirap namin ni Papa noon, triple pa ang paghihirap na naranasan niya. Ang tangilang namin na pagdaanan ni Papa ay iyong pangungulila sa kanya. Pero siya kakaibang pagpapasakit ang natanggap. Hindi ko maatim iyong sinabi niyang pinagangbang siya ni Razon sa mga tropa pips nito. Hindi ko kayang sikmurain iyong paghihirap niya noon dahil sa damuhong razon na iyon. Ang sakit lang talagang isipin na bilang anak niya ay naranasan ng sarili kong ina ang mga ganong paghihirap. Ngayon, parehas kaming nag-iiyakan ni Lolita. Okay fine ni Mommy, habang nasa loob ng magara niyang sasakyan na may wifi at magkahawak ang mga kamay na parang nagdadasal. Umiiyak ako dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman at nag-uumapaw sa buo kong katawan. Pero higit sa lahat ng iyon mas matimbang ang emosyon ng kaligayahan. Ganito pala kasarap sa feeling kapag nalaman at natanggap mo na sa puso mo ang iyong ina. Lahat ng galit ko sa kanya ay biglang nawala at naglaho. Gusto ko tuloy gawin ang dance craze ng Ariel. Ang kasiyahan na nararamdaman ko ay mas matimbang pa kaysa sa kasiyahan sa tuwing nananalo ang clan ko sa clan war. Nasa ganoong posisyon kaming dalawa nang kumuha ako ng buwelo para sabihin sa kanya ang isang napakagandang balita na kanina ko pa gusto sabihin sa kanya. Gustong-gusto ko na ito sabihin sa kanya dahil tiyak kong matutuwa siya rito. Humugot ako ng sapat na lakas saka nagsimula ng magsalita. Alam mo ba, pagsasalita ko habang patuloy pa rin na umiiyak. Napahigpit ang hawak ni Lolita sa kamay ko nang muli akong magsalita. Hindi pa, nak, sagot niya. Hindi ko mapigil ang hindi mapangiti nang marinig ko ang salitang anak na lumabas sa bibig niyang halatang dumaan din sa surgery. Anong gusto mong sabihin anak ko? Napangiti rin si Mommy nang banggitin niya ang salitang anak. Mukhang kay tagal niya rin hinintay ang moment na ito. This is the moment. Alam mo ba na ang Ariel ay 7.50 na lang, Mommy? Madamdamin kong pagsasalita. Nagulat si Mommy sa sinabi ko at mas lalong madaming luha ang bumagsak sa mga mata niya. Para siyang nakarinig ng isang himala. Isang himala na kay tagal niyang hinintay. Napabitaw siya sa kamay ko at napatakik siya ng bibig niya dahil sa gulat, oh gosh. Totoo, hindi niya makapaniwalang tanong. Totoo ba talaga? 7.50 na lang, pag-ulit niya. Matipid akong napangiti sa kanapatango-tango habang lumuluha dahil sa labis na kasiyahan. Totoo, Mommy. 7.50 na lang talaga, masayang pagbabalita ko sa kanya. Praise the Lord, napa-sign of the cross si Mommy, hindi talaga ako makapaniwala. Thank God. Finally Ariel happened to in a daughter. Napatingala pa siya sa nag-sign of the cross ng ilang beses habang sinasabi na finally it happened to in a daughter. Daughter. Napangiti ako dahil sa salitang iyon. Daughter. In Tagalog, anak. In Bekimon, junanak. Napatingala rin ako, thank God. Finally Ariel happened to me, tumingin ako sa kanya nang muli siyang magsalita. Alam mo ba ang saya unon, inosenteng tanong sa akin ni Mommy. Yes, of course. Ako pa ba, proud kong sagot. Nax, anak ko iyan, tinapak ako ni Mommy sa dibdib ko. Proud na proud talaga ako sa'yo, sabi niya habang patuloy na tinatapik ang dibdib ko ng ilang ulit. Napalayo ako kaunti sa kinaupuan namin dahil napapalakas ang tapik niya sa dibdib ko. Ang sakit kaya? Teka nga, Mommy. Ba't ba sa dibdib mo ako tinatapik? Di ba dapat sa likod, kunot noo kong tanong. Ay, dibdib mo pala yan? Akala ko likuran mo, nak. Parehas flat, sabi niya kaya bigla akong napasimangot, biro lang, nak. Alam mo naman na kahit ganyan ka talaga, proud na proud ako sa'yo dahil lumaki kang may dalawang likuran. Bihira lang ang mga taong biniyayaan ng ganyan. Ay, wow naman.
Nakakahiya naman pala sa'yo. Tugon ko naman, ikaw nga puro plastic surgery. Ikaw ang living proof ng salitang plastic. Ako? Puro plastic surgery. At paano mo naman nasabi, Aber? Gulantang niyang sagot habang pinipisil ang bawat bahagi ng mukha niya. Hindi naman ako nagpa-plastic surgery. Tanggi ka pa. Alam kong pangit ka rin dati. Alam kong sa'yo ako nagmana. No, sagot ko, imposible na kay Papa ako nagmana, ang gwapo-gwapo ni Papa. Matalang naman ako sa kanya, kaya itong kapangitan ko sa iyo ko naman na lahat. Grabe ka naman, nak. Hindi naman ako super-duper pangit, no saka hindi puro plastic surgery ang mukha ko. Etong mata ko lang. And itong ilong ko. Pinapatangos ko. And etong labi ko. Pinagaya ko ang labi ni Angelina Jolie, nagpout pa nga siya ng ilang beses. And itong baba ko, sabi niya habang hinihimas baba niya, pinabawasan ko. And itong pisngi ko. Pinalagyan ko ng cheekbone. O, yan lang retokada sa akin. Kaya wag mong lahatin. Ay, shit. Shit ka rin, balik ko sa kanya. Bakit mo ko sinishet? Nag-shit ka, malay mo ako yun, pagdadahilan ko. Hindi ikaw ang sinishet ko. Itong gilid ng mata ko. May nakapa akong wrinkles. Babarahin ko pa sana siya, kaso natigilan ako nang may ma-realize ako noong una kaming nagkita dalawa. Pero, teka. Ba't mo nga pala ako pinapalayo kay Hero noon nang una tayong magkita? Sinadya mo pa ako sa school namin para lang pagmukhain akong mukhang pera. Naiinis kong tanong, nakakabadrip kaya? Muli na namang nagulat si Lolita. Mukhang hindi niya inaasahan iyong tanong ko sa kanya. Nakita kong napalunok siya ng 3 beses na parang nahihirapan sa kanyang isasagot. Bigla rin pinagpawisan ang noo niyang banat na banat. Hindi ko ibinibigay iyong pera na iyon dahil pinagmumukha kitang pera. Ibinibigay ko iyon dahil gusto kong tanggapin mo iyon at umaasa akong gagamitin mo ang pera sa paglayo. Kinakabahan niyang sagot habang titig na titig sa mga mata ko. Gusto kong lumayo ka na lang at pumunta sa malayong lugar dahil ayokong makilala ka ni Trerazon. Hindi ko masisimulan ang paghihiganti ko sa kanya kapag nasa paligid lang kita dahil alam kong ikaw ang gagantihan niya. Napapikit na mga mata si Mommy pero dun ako nagkamali. Maling-mali ang ginawa ko dahil naisip ko na mas mabuting palagi na lang kitang nakikita kaysa muli kang mawalay sa akin, anak ko. Hinaplos niya ang pisngi ko, patawarin mo sana ang Mommy sa ginawa ko. Wala akong ibang gustong gawin kundi ang masigurado ang kaligtasan mo. Hinaplos-haplos lang ni Mommy ang pisngi ko habang humihingi siya ng tawad sa akin. Agad ko siyang pinatawad dahil dun at hindi na pinalaki ang issue. Ganun naman pala ang gusto niyang mangyari at hindi iyong pinapalabas niyang mukha akong pera. Gusto niya lang pala siguraduhin ang kaligtasan ko kaya niya ako inofera ng blank cheque upang magpakalayo-layo. Sayang. Dapat pala tinanggap ko na iyon. Ilang ipad din kaya mabibili ko dun pang Clash of Clans. Muli kaming nag-usap ni Mommy habang nasa loob pa rin kami ng sasakyan niya. Yung driver hindi pa rin bumabalik at mukhang todo walkout ang ginawa niya. Sinabi sa akin ni Mommy na one of these days daw ay bibisitahin namin ang puntod ni Papa para ipaalam dito na nagkita na kami at nagkapatawaran. Tiyak matutuwa si Papa na nasa heaven kapag nalaman niya ang mabuting balita. Gusto mo na bang lumipat sa mansion ko? Napailing ako, agad-agad, gulat kong sagot, hindi ba pwedeng sa susunod na lang? Nalungkot ang mukha niya, pero gusto ko palagi kita nakikita, na. Gusto kong palagi tayong magbonding. Magpaspa, pasalon, mag-shopping. Lahat ng gusto mo gagawin ko. O baka gusto mo mag-tour tayo around the world? Napanganga ako sa mga offer ni Mommy sa akin. Ang yaman-yaman-yaman talaga ng Mommy ko. Hilingin ko kaya sa kanya na ipag-iba niya ang kumpanya nila Janice. Kaya niya kaya? Sa susunod na lang, Mommy. Marami pang oras para dyan. Besides, kailangan ko muna pumasok sa school dahil ilang weeks na kong absent. Graduating pa naman ako, sabi ko, pero may kaisa-isa lang akong hiling. Ano iyon? Kahit ano, nak. You want branded bags, shoes, and clothes. You want condo. Mansion. Mamahaling sasakyan. Name it and you will have it, nakangiti niyang sagot ti kahit ano, nak. Ibibigay ko. Kahit gaano pa iyan kamahal.
Over naman iyang mga sinabi mo, mommy. Hindi ganyan kamahal ang gusto ko, nakangiti kong tugon, gusto ko lang ng ipad-air. Pang Clash of Clans ko. Yung cellphone ko kasi ang liit ng screen, sa kasamahan mo na rin ang pocket wifi. Yun lang ba, napatango ako't okay, sige. Bukas bibigyan kita niyan. Hindi lang din pocket wifi ang ibibigay ko, kundi magpapatayo tayo ng tower sa tinitirahan mo para buong lugar nyo may free wifi at tiyak famous ka na sa lugar nyo. Thank you, mommy, napayakap ako sa kanya dahil sa sobrang tuwa. No problem, Disney princess na mukhang Shrek. Napatingala ako, ano iyon? Princess na mukhang ano? Na mukhang Sleeping Beauty. Si mommy talaga bolera, napahagikik ako dahil sa kilig. Kapag talaga may nanay ka bobolahin ka at ipaparamdam sa'yo na ikaw ang pinakamaganda sa mga mata niya. Maggagabi na nun nang tawagin na ni mommy iyong emotero niyang driver para muli nang mag-drive papunta sa isang sikat na restaurant. Kumain muna kaming dalawa at masayang nag-usap sa mga bagay-bagay. Kinuwento ko kay mommy iyong mga alaala ko noong bata ako at habang nagdadalaga. Napahinto lang ako sa pagkukwento nang mapansin kong parang nabubored si mommy sa mga naririnig niya. Naboring ka ba sa mga kwento ko, mommy? Curious na tanong ko sa kanya. Mabilis naman siyang napailing, no, anak. I'm just tired. Napagod lang ako sa pangyayari ngayong araw but I'm glad dahil nagkaayos na tayo. Nag-aya na siyang umuwi pagtapos namin kumain kaya agad na kaming umalis sa restaurant at sumakay ng sasakyan niya. Habang nasa bahay kami ni mommy biglang bumagsak ang malakas na ulan kaya bumigat ang traffic sa dinadaanan namin. Iritang-irita tuloy si mommy at todo sa bunot siya sa driver niya dahil ang syunga raw nito mag-drive. Sabi ko sa'yo, di ba, sa short way mo idaan tong sasakyan? Tignan mo na traffic tuloy tayo, iritado niyang sermon sa driver. O edi ikaw na mag-drive. Mas marunong pa sa akin, si ikaw ba driver? Ma'am, pamimiloso po nito, ako driver, di ba, ma'am? Kaya chill lang kayo dyan. Natawa na lang ako sa kanilang dalawa dahil kahit sumasagot ang driver ni mommy sa kanya, halatang malaki ang respeto nito rito. Mabuti naman nang huminto ang sasakyan sa tapat ng compound, wala na ang malakas na ulan. Medyo late na rin dahil halos patay na ang mga ilaw ng mga kapitbahay ko. Masyado kaming natagalan dahil sa traffic sa dinaanan namin. Nagpaalam na ako kay mommy saka humalik sa pisngi niya. Bago ako tuluyang makababa sinabihan pa ako ni mommy na magkita raw kami ulit bukas. Nakangiti tuloy akong bumaba ng sasakyan ni mommy dahil sa sinabi niya. Iyong puso ko halos sasabog na sa sobrang saya. Gusto ko tuloy agad dalawin si papa para sabihin sa kanya itong mabubuting nangyari sa akin. Pero nakapangako na ako kay mommy na sabay kami bibisita sa puntod ni papa kaya kailangan ko iyon hintayin. Nakangiti pa rin ako habang naglalakad papasok sa compound. Kakaiba talagang kaligayahan ang maidudulot sa puso mo kapag nawala na iyong galit na namuo rito. Ang sarap sa feeling kapag wala nang iniintinding galit sa nanay mo. Bali galit na lang sa damuhong si Razon ang nasa puso ko. Buwisit talaga yun. Sa tuwing naaalala ko yung walang yan na iyon kumukulo ang dugo ko. Malapit na ako sa may tapat ng apartment ko nang bigla akong mapahinto sa paglalakad dahil sa lalaking natanaw ko na nakaupo sa tapat nito. Biglang akong nanigas sa kinatatayuan ko at agad na tanong ang sarili ko kung anong ginagawa ng ulaga na to rito. Napansin niya rin naman ako kaya mabilis siyang tumayo at mumiti. Pero ibang ngiti iyong pinakita niya. Ngiting may halo ng lungkot at pagkasawi na hindi ko maintindihan kung saan nanggaling. Anong ginagawa mo rito? Seryoso kong tanong sa kanya, saka, bakit basang-basa ka? Alam mong umulan pero hindi ka man lang nagpayong. Puro ka talaga ebis at villain, wala kang utak, pag-sermon ko sa kanya dahil sa itsura niya ngayon. Kahit gabi na halatang basang-basa ang suot niyang damit na halatang ilang oras na naghihintay sa tapat ng bahay ko. Hindi nawala ang ngiti ni Manyakol sa labi niya. Titig na titig pa rin siya sa akin, sabi kasi sa pag-aaral mas madrama ang paghihintay ng isang lalaki kapag nagpaulan. Napakunot ang noo ko, sinong nagsabi niya ng mabayagan ko? Sabi ko, mabilis niyang sagot pero huwag mo na ako bayagan. Halikan mo na lang ako, natawa siya sa sinabi niya. Napatitig ako kay Travis dahil sa pagtawa niya, kaya napansin ko ang pangangayayat ng katawan niya. Yung mga mata niya halatang walang tulog. Anong nangyayari sa buwisit na to? Bakit ka ganyan makatingin sa akin, pandan ko?
Gwapong-gwapo ka sa akin o miss na miss mo lang ako? Nakangisi niyang tanong T o baka naman both. Buwisit na pandan ko iyan. Bakit nauso pa iyang salita na yan? Miss na miss? Hello, kakakita lang natin sa ospital nakaraan. Saka, hello ulit, ba't naman kita mamimiss? Bakit, close ba tayo? Mabilis kong singhal, saka, ba't ka ba andito? Dahan-dahan lumalakad si Travis papunta sa kinatatayuan ko, bakit ako andito? Di ba dito ako nakatira, seryoso niyang sagot. Huminto siya sa paglalakad ng magkatapat na kaming dalawa, saka, andito nakatira ang babaeng pinakamamahal ko. Haha, funny. Gusto ko sanang kiligin kaso tinatamad ako kaya next time na lang, sarkastiko kong sagot sa kanya, umuwi ka na. Wala akong oras makipaglokohan sa'yo. Umuwi ka na. Ayoko na makipaglokohan sa'yo dahil alam kong kapag nagpatuloy ka pa sa mga sinasabi mo magiging mahina na naman ako. Magiging syunga na naman ako. Magiging tanga na naman ako. Ayoko nang maging mahina dahil alam kong wala na naman akong aasahan sa'yo. Naglakad na ako sa siya nilampasan pero mabilis siyang kumilos para hawakan ako sa kamay sa kahilahin papalapit sa kanya. Kinulong ako ni Travis sa mga bisig niya. Yinakap niya ako ng mahigpit. Iyong basa niyang damit tumatagos na sa damit ko. Nanigas ako sa biglaang pagyakap ni Manyakol sa akin. Hindi ako makagalaw. Hindi ko siya maitulak. Hindi ko siya magawang sampalin dahil sa muli niyang panggugulo sa buhay kong unti-unti nang tumatahimik ng pagdesisyonan niyang umalis. Sa mga oras na to na naig ang pagiging tanga ko. Sa gabing ito bumalik na naman ako sa pagiging tanga dahil naging mahina na naman ako nang dahil lamang sa yakap ng lalaking minamahal at pinapangarap ko na hindi ko maaaring angkinin. Napahigpit ang yakap ni Travis sa akin nang maramdaman kong unti-unting umaalog ang mga balikat niya. Ibinaon niya iyong ulo niya sa balikat ko. Agad akong nakaramdam ng tubig sa balikat ko na hindi ko alam kung dulot lamang ba ito ng basang katawan ni Travis o dulot ng mga tubig na galing sa mga mata niya. I miss you, mahina niyang pagsasalita. Naging garalgal ang boses niya na nagpapatunay na umiiyak siya. Miss na kita, pandan ko. Mula nang iwanan kita naging miserable ang buhay ko. I miss you. I miss you. I miss you. Napapikit ako dahil sa mga sinasabi niya. Hindi ko alam kung kailangan ko ba siyang paniwalaan. Tinatanong ko ang puso at utak ko kung dapat ba kaming maniwala sa mga sinasabi niya pero kahit sila walang sagot sa akin. Isa lang ang sinisigurado ko sa mga oras na to, na mas pinili kong magpakatanga sa gabing ito. I miss you, too, tumulo ang luha ko nang magsalita ako, welcome back. Buko ng buhay ko. Lolitas po hindi ko alam kung ilang beses na ako nagpahid ng alkohol sa buong katawan ko mula nang bumaba ng sasakyan ko, yung pangit bababae na yun. Halos ibuhos ko na ito sa buong katawan ko pero ganun pa rin ang pakiramdam ko. Nangangati pa rin ang balat ko. And why God? May germs and bacteria ata talaga ang balat ng babaeng iyon. Bakit kasi hinayaan ko pa ang sarili ko para hawakan ang kamay at pisngi niyang magaspang? LMYGC. Mukhang kailangan ko magpaderma bukas. Kailangan kong mapasuri sa doktor ang buong katawan ko dahil baka nahawa na ako sa kadumihan ng balat ng babaeng iyon, pati iyong parte ng upuan na inupuan niya kanina binuhusan ko ng alkohol. Umaasa akong matatanggal ng alkohol na ito iyong dalang mga germs ng pangit na iyon. Sana lang talaga hindi ako mahawa sa kanya. Oof! I hate poor people. I hate that ugly. Bakit kaya ang pangit-pangit nun? Saan siya nagmana? Sinabi niya pa kanina na sa akin daw siya nagmana? Ha? Pwede ba? Baka nananaginip lang ang pangit niyang mukha. Hoy, driver. Bukas linisin mo tong buong sasakyan, ha? Mahirap na at baka may germs yung babae na iyon mahawa pa ako. Sermon ko sa driver ko na nasa harapan at nagda-drive. Yes, ma'am, sagot nito sa akin ang galing niyo umarte, ma'am. Paniwalang-paniwala siya sa inyo, mommy pa ang tawag sa inyo. Mommy daw ang pots. Hahaha, napabulala siya ng tawa. Haha, nakakatawa ka. Shut up. Mag-drive ka lang dyan, sigaw ko sa kanya sa kaagad kinuha ang cellphone ko para tawagan ang demonyong nagplano ng lahat ng ito. Hello, how was your acting? Agad niyang pagsagot sa tawag ko.
Alam kong nakangisi siya sa mga oras na to. Napaniwala mo ba siya? Of course, proud kong sagot, imposible na hindi siya maniwala sa acting ko. No, umiyak-iyak pa kaya ako with matching hagulgol pa. Alam kong paniwalang-paniwala siya na ako talaga ang nanay niya. Gosh! Ang tanga-tanga ng babaeng iyon. Biglang tumawa si Trey, mabuti na lang napagplanuhan natin ang lahat. Tapos na ba ang trabaho ko? Muli kong tanong iyong deal natin, Trey. Huwag mong kakalimutan. Pumayag lang ako na umarte dahil sa hawak mong alas laban sa akin. Hindi pa tapos ang trabaho mo. Kakailanganin pa kita, sagot niya, and of course, hindi ko nakakalimutan ang pangako ko sa'yo. Hindi ko ilalabas sa publiko na may sexual relationship kayo ng alaga mong si Heron Del Valle. Fuck you, pagmura ko sa kanya. Galit na galit talaga ako dahil nalaman niya iyan. Wala talagang imposible para sa katulad niyang isang mafia boss. Don't fuck with me, Lolita. Fuck Heron instead. Iyon naman ang gusto mo, di ba? Sagot niya sa katumawa ng tumawa. And besides, don't forget na may kinalaman ka rin sa pagkasunog ng bahay nila dati. Nakakalimutan mo na ba? Kung ayaw mong isiwalat ko ang mga dumi mo, sumunod ka lang sa mga ipag-uutos ko. Understand? Kahit labag sa loob ko ang sumunod sa mga sinasabi niya, wala akong ibang choice kundi sumunod. Dahil alam kong once nasuwayin ko siya, may kalalagyan ako na siyang kinakatakot ko. Yes. Don't worry. Susunod ako sa lahat ng utos mo, sagot ko sa kanya na parang aso. Good dog, Lolita. Very good dog, huli niyang sagot sa pinatay ang cellphone. Napatingin na lang ako sa labasan ng sasakyan at pinag-isipan ang nangyari ngayong araw. Isang kasinungalingan lang ang lahat ng sinabit pinakita ko kay Concepcion dahil pinag-utos lamang ito ni Trey Razon sa akin. Hindi ko talaga siya anak at hindi talaga ako ang totoo niyang nanay. Kung nasaan ang nanay niya, aba malay. Masyado akong maganda para problemahin pa kung nasaan napunta si Angela noon.